ating lahat. Good morning! At good morning din po kay Sir sa officer in charge. So, isang mapagpalang umaga po ulit. So, ako po ulit si Pastora Vivian ng The Word of God Spirit and Life Ministry. So, kumusta naman po kayo? Okay po! Purihin ang Panginoon dahil lagi po tayong mabuti. At kumusta rin dito sa mga girls? Okay na okay po. Okay na okay. Purihin ang Panginoon at lagi po tayong okay. Ilan na po kayo dyan? Nadagdagan ng isa. Dito po, 45 years. so may nadagdag. Pero may nabawas din ba? Amen. So at least mayroong nababawas. So dapat ang ating mission, dapat walang nadadagdag. Dapat nababawasan lang. Amen? So yan dapat yung ating prayer na hindi na dapat tayo madagdagan. Amen? Amen! So, purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Yes, Father God. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this day, sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Ama, sa divine protection na pinagkakaloob mo sa bawat isa na narito, Panginoon, sa lugar na ito, lalong-lalo na yung officer na namamahala dito, Panginoon. Salamat sa divine protection, sa good health, sa long life, satisfying life, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat tahanan, sa bawat pamilya ng bawat isa na narito, Panginoon. Salamat, Ama, na ikaw ang nagbibigay sa kanila na punong-puno kayo, punong-puno ang bawat isa ng pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan sa bawat puso, lalong-lalo na ang karunungan upang ang bawat isa ay mamuhay sa iyong pamamaraan, Panginoon. Salamat, Ama, sa divine protection na pinagkakaloob mo sa bawat isa na narito, Panginoon. Especially sa mga mahal nila sa buhay, Panginoon, na nasa labas. Thank you, Father God, na kayo ang nagbibigay ng mga pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat isa na laging mananatili ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa mensahe na kailangan na yung mga anak right now. Salamat, Ama, sa paggamit mo sa aking mga bibig upang ang bawat isa ay ang bawat salita mo ay mananatili sa bawat puso ng bawat isa. Salamat, Ama, sa gabay na Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa tamang salita na ipapahayag na ma-open ang kanilang spiritual ears, hearts sa magandang balita. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor to the same. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, kaya nga, ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita? Kung natin buksan ang Biblia, sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung kagandahan. Sa mundo ngayon, ang kagandahan kadalasan ay tinutukoy sa panlabas. Panlabas na kaanyuan. Sa mundo, ang tinitingnan ng tao ay yung mga panlabas na kagandahan tulad ng physical, yung mga nakikita sa labas, yung itsura, yung pananamit. Ngunit ang kagandahan na tinutukoy ng salita ng Panginoon ng Diyos ay tumutukoy sa kagandahan mula sa loob, na ito yung katangian na makikita sa katangian, katulad ng katangian ng pamumuhay ng Panginoong Kristo. So ito yung katangian na sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga ang kagandahan, ito ay nagmumula sa Diyos. So ito yung ating pag-uusapan. Ano nga ba yung kagandahan na nagmumula sa Panginoon? Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, ang kagandahan na panlabas ay pansamantala at hindi yan ang niluluwalhati ng Panginoon. Amen? Amen! So hindi yan yung nakikita natin na ito sexy, maganda na siya, or yung kanyang mukha ay parang anghel. So hindi makikita diyan sa katangian na yan ang kagandahan, ang tunay na kagandahan. So kaya nga pwede po natin buksan ang Biblia sa Proverbs 31 verse 30 na ang tunay na kagandahan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Sinasabi niya rito na sinasabi sa banal na kasulatan, ang kagandahan ay mapanlinlang at ang kagandahan ay panandalian. Ngunit ang babae or lalaki na may takot sa Panginoon ay dapat na purihin. So iyan ang dapat na pinupuri ng Panginoon kapag ang ating kagandahan ay may pananampalataya sa Kanya. Kaya ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ang kagandahan ay pansamantala, ay kumukupas at lumilipas sa panahon. Lumilipas. So kaya nga kung kayo bilang mga mananampalataya, halimbawa naghahanap kayo
ng kapartner sa buhay, or kung mayroon na kayong mga kapartner, so dapat ang piliin nyo at ipagdasal nyo sa mga kapartner nyo sa buhay na mananatili ang kagandahang loob. So ibig sabihin, ano nga ba yung mga katangian na kagandahan sa panloob? Hindi yan makikita sa panlabas. So ang katangian na makikita sa panloob, ito yung katangian na mayroong pag-ibig. Ang may pag-ibig na katangian ay hindi niya kayang gumawa ng kasalanan dahil iniibig niya ang kanyang kapwa, hindi niya kayang manloko ng kapwa. Amen? Amen. Sino bang umiibig dito na ginagawang masama? So wala kang, ang may pag-ibig sa kapwa, hindi mo kayang gumawa ng masama sa iyong kapwa. Hindi mo kayang gumawa ng pagnanakaw, paggawa ng mga masasama tulad ng mga bisyo, mga sugal, mga kung ano paman. So hindi natin kayang gawin dahil tayo may pag-ibig. Amen? Amen. Yan yung dapat manatili sa bawat isa sa atin, na sinasabi yung kagandahan ay pansamantala, ngunit yung katangian na makikita sa atin, na katangian, na katulad ng katangian ng Panginoon sa Kristo, ay tumutukoy sa panloob. So ito yung tunay na kagandahan, ay yung makadiyos na katapatan sa Kanya. So ang makadiyos sa katapatan sa Diyos, ito yung katangian na nakalulugod sa Panginoon, at ito ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil ito yung sinasabi na ano yung dapat natin gawin para magkaroon tayo ng katangian na makadiyos. So ito yung dapat natin gawin. Kailangan natin bilang mga mananampalataya, kung tayo'y naghahanap ng kapartner or yung asawa natin, dapat ipanalangin natin na dapat ang katangian niya ay makadiyos. Sa paanong paraan? So kailangan hanapin natin yung mga taong ito ay tumututok sa panloob na katangian. Tulad ng tunay na halaga na matatagpuan lamang saan? Matatagpuan natin sa pananampalataya sa Diyos, sapagkat kung tayo sumasampalataya sa Diyos, alam natin kung ano ang katangian ng Panginoon. Yung Panginoon, ang katangian niya na siya ay may pagpigil sa sarili. Ang katangian niya na siya ay may pagmamahal sa kanyang bayan. Ang katangian niya na siya ay mayroon siyang kapayapaan kahit na yung mga pagsubok ay dumarating sa kanya, handa siyang magtiis. So kayo ba? Handa ba kayo magtiis? Opo. Amen. So dapat lagi tayo nagtitiis. So kung nagtitiis tayo, hindi tayo gagawa ng kasalanan. Amen? Amen. Dahil ang katangian ng Panginoon sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi siya nakaisip na gumawa ng pagkakamali. Dahil iyon ang katangian na dapat makita sa atin bilang mga anak ng Diyos. So yan ang katangian. Kaya nga yung iba, dahil sa yung kanilang hinahanap, yung mga katangiang panlabas, kaya sila ay gumagawa ng masama. So yung katangiang panlabas, gusto nila na maging maganda sila. So anong ginagawa ng mga babae? Na para sabihin na maging maganda sila, no? Kahit wala silang pambili, so gumagawa sila ng masama para lang may maibili, para maipakita na maganda sila. Diba yung iba, binibenta pa ang katawan para lang gumanda sila, para lang magpa-sexy. Pero ang katangian ang hinahanap ng Panginoon yung nasa loob, hindi makikita sa labas. Kaya dapat yung mga babae, lalaki nasa loob lang, amen? Matama lang yun. So hindi yun ibig sabihin, yung nasa laman ng ating puso, isip, kilos, dapat makikita sa atin ang katangian ng Panginoon sa Kristo. Ito yung ang banal na Espiritu Santo, ito yung mangungusap, ito ang kikilos sa atin bilang mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat manatili sa atin ang katangian ng Panginoon sa Kristo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga ito yung sinasabi na ano man ang ating ginagawa, ito ay makadiyos na mga katangian. So ano yung mga katangian? Tulad ng halimbawa, kung tayo ay may asawa o wala, so dapat ito yung magkakaroon tayo ng karunungan, kabaitan at pananampalataya na kumukuha tayo sa lakas ng Diyos, na ito yung katangian na matatagpuan sa bawat isa sa atin, yung kabaitan at karunungan at lakas na nagmumula lamang sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, parangalan ang mga taong may katangian tulad ng pananampalataya
na dapat pahalagahan at pasiglahin ang mga babae or lalaki or pamilya na mga namumuhay sa pananampalataya lamang sa Panginoon. So ito yung dapat nating pahalagahan. Kaya kung kayo ay nakatagpo ng mga kapartner sa buhay na mas priority na mahalin ang Diyos, yan ang katangian ng hinahanap ng Panginoon. Dahil iyan yung hindi nawawala, hindi kumukupas, iyan ay pangmatagalan. Habang tumatagal ang babaeng yan or lalaking yan, kapag may pananampalataya sa Panginoon, habang tumatagal, habang tumatanda, lalong gumaganda. Amen? Amen. So nakikita nyo na ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, kahit sila'y matanda na, ang tingin ng mga tao ay bata pa rin. Amen? Amen. Kaya nga, amen. Amen. So naalala ko nung bata pa ako, wala pa akong Panginoon. 12 years old pa lang kasi nag-aaral ako, working student. So kapag nakikita ako ng tao, ang tingin sa akin, ale. 12 years old pa lang ako nun kasi working student ako, 12 years old. First year high school hanggang college, working student ako. Siyempre, lagi akong pagod, wala rin akong time sa Panginoon, hindi ako nagsisimba, wala akong panahon. So ang tingin sa akin, ale. Pag ako'y namamalengke, ale ang tawag sa akin. Pero nung nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng asawa, hindi ko na naririnig na ale, miss. Miss na ang tawag sa akin. So ibig sabihin, habang tumatanda tayo na nakakakilala tayo sa Panginoon, lalo tayong gumaganda. Amen? Lalo tayong gumugwapo. Kaya, kahit na tayo, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, mananatili tayong maganda at gwapo. Amen? Kaya anong dapat nating piliin? Maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil mananatili ang kagandahan, panloob, panlabas, mananatili tayong maganda. Amen? Kaya nga, ito yung katunayan na kahit ako'y may edad na, ang tingin, aywan ko kung ano tingin niya sa akin, pero may edad na ako. So, dahil nakikita ang katangian ng Panginoon na makikita ang liwanag sa atin kahit na maraming problema dito sa sanlibutan, kahit madilim ang mundo sa sanlibutan, tayo'y nagliliwanag. Bakit? Kapag tayo nakaharap sa mga tao, hindi naman natin pinag-uusapan ng problema. Ang pinag-uusapan ng mga anak ng Diyos, ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? So yan ang makikita sa atin. Kaya kahit tayo may mga problema, mananatili tayong bata dahil ito yung katangian na makikita sa Panginoon Kristo na hindi siya nagpapa-affected sa problema. Ang pinahahalagahan niya, yung pananampalataya niya sa Panginoon na matupad ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, gusto niya na tayong lahat ay mabubuhay ng mapayapa, mabubuhay na walang kasalanan, mabubuhay na walang sakit, mabubuhay ng kaaya-aya ang buhay natin. Amen? Pero nasa atin ang pagpili. Kung hindi tayo maniniwala sa kanyang salita, tayo din ang mag-aani, sila rin na hindi sumasampalataya. Pero tayo sumasampalataya na kahit na ano mangyari sa sanlibutan, mananatili ang pananampalataya natin. Ito yung tunay na kagandahan na nagmumula sa Panginoon, yung pananampalataya natin. So kaya nga mahalaga ang pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. So ano ba ang katangian na sinasabi sa banal na kasulatan na dapat makita sa atin bilang sinasabi sa magandang balita na tayo yung makikita sa atin ang kagandahan na panloob at hindi yung panlabas na sinasabi sa banal na kasulatan, na ito yung dapat nating tandaan. Sabi dito, ang kagandahan ay makikita sa panloob. So hindi ito makikita sa panlabas dahil sinasabi sabi dito na ito yung alindog ay mapanlinlang. Ang panlabas ay mapanlinlang or maari kang maligaw, ngunit ang tunay na katangian ay naghahayag sa paglipas ng panahon. So ibig sabihin ang tunay na kagandahan, habang lumilipas ang panahon, lalo kang nagiging maganda dahil ang katangian ay nasa puso. Yung panloob na katangian ang nakikita ng bawat tao sa atin. Amen? Amen.
So kaya nga, ito'y tulad na lamang sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Sabi dito, tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso. So hindi siya tumitingin sa panlabas. Ngunit sinasabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong isipin ang kanyang anyo o ang kanyang itaas sapagkat itinakwil ko siya. So kapag ang mga tao ay tinitingnan ang panlabas, itinatakwil ng Diyos. Sabi dito, ang Panginoon ay tumitingin sa mga bagay, hindi siya tumitingin sa mga bagay ang tinitingnan ng mga tao. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin siya sa puso. Hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas. Dahil alam niya, kapag nasa Diyos, lahat ng ginawa niya ay mabuti. Kaya hindi niya tinitingnan ang panlabas na anyo. Dahil tayong lahat na sumasampalataya, kawangis tayo ng Panginoon. Amen? Amen. So kaya nga, tayong lahat, anuman ang itsura natin, kamukha tayo ng Diyos. Kapag tayo sumasampalataya, amen? Amen. Kaya 100% walang pangit. Kaya kapag may nagsabi sa inyong pangit, sasabihin mo, hoy Satan, sinungaling ka. Sabi ng Panginoon, kamukha niya ako. Kaya walang pangit. Amen? Amen. So walang pangit. Kaya kapag may nagsabi, halimbawa asawa niyo, sinabihan kayo. Sinabihan kayo ng asawa niyo, pangit. Sabihin niyo, hoy Satan, lumayas ka sa asawa ko. Hindi. Tama? Dahil ang nag-uudyok niyan, si Satanas. Si Satanas ang nag-uudyok niyan. Tama? Dahil ang nilalang ng Diyos ay maganda, gwapo lahat. Amen? Amen. Tawangin siya tayo. Kaya huwag kayong papayag na kayo ay sabihan na pangit. Sabi sa sabihin ng sister, pagod ako. Ha? Kaya nga sabihin mo, hoy Satan, lumayas ka sa asawa ko in Jesus name. Magwapo ako. Pero sister, papalayasin. Hindi, paliwanag mo sa asawa, hindi ka o pinapalayas ko yung Satanas na nag-uudyok sa'yo. Tama? Baka ako po palayasin. So, yan yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat iyan ang ating panghawakan na tayo ay gwapo at maganda. Kaya kapag may nagsabi sa atin na pangit, si Satanas lang ang pangit. Amen? Amen. Satanas lang ang pangit. Kaya dapat tayo ay focus tayo sa panloob na katangian. Tulad ng focus tayo sa panloob na sinasabi na tumutok sa panloob ang tunay na halaga ng isang tao sa pamamagitan na matatagpuan lamang sa pananampalataya at pagkatao, hindi lamang sa panlabas na anyo. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa pusong tapat sa Panginoon at sumusunod sa Kanya. So kaya nga ito yung lumalago tayo sa karunungan, pag-ibig at katuwiran. Ito yung makadiyos na katangian na sumasalamin sa katangian ng Panginoon Kristo. So ano pa ang dapat nating tandaan? So dapat tayo ay sinasabi na bilang mga mananampalataya, pagtiwala lamang tayo sa Diyos kapag gumagawa ng mga desisyon. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos sa halip na umasa sa ating hitsura. Kasi yung iba, inaasahan nila yung itsura, maganda ako, marami magkakagusto sa akin, marami ang maa-attract sa akin. So hindi yan ang tunay na kagandahan. So yan yung sinasabi na dapat tingnan ang mga ito yung sinasabi na ang Diyos ay tumitingin sa kabutihan, hindi siya humuhusga sa itsura o katayuan sa buhay. Ito yung tunay na pananampalataya natin sa Kanya. Ang tunay na pinakamahalaga ay ang makadiyos na pamumuhay at hindi yung mga panlabas na anyo. Tinitingnan niya ang ating puso at hindi yung ating itsura. So dahil ang pangalawa, ang kagandahan or kagwapuhan ay pansamantala. Kaya na kumukupas, panandalian lamang, ang physical na anyo ay kumukupas, ngunit ang pusong tapat sa Diyos
ay mananatili magpakailanman. Amen? Amen. So mananatili magpakailanman. Kaya nga sinasabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 3. Sabi niya, ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, ang iyong kagandahan ay hindi dapat magmula sa panlabas na palamuti tulad ng gaya ng maarte na mga style ng buhok, gupit, or ano paman, or mga alahas. Hindi yan ang tunay na kagandahan, mga kasuotan, or yung mga kaseksihan na sinusuot, hindi yan. Pero ito yung tunay na sinasabi ang kagandahan ay nagmumula sa panloob. Kaya ano ang sinasabi na ang tunay na kagandahan ay hindi lang sa panlabas. Ang panlabas na anyo ay hindi dapat tukuyin ang halaga ng isang tao. So hindi mo makikita sa panlabas ang tunay na halaga ng tao. Hindi makikita, ay sexy yan, maganda ang loob niyan. Hindi yan makikita diyan sa kaseksihan. Hindi makikita sa itsura, or hindi makikita sa make-up ang kagandahan or kagwapuhan ng tao. Hindi sa pamamagitan, ay maganda ang kilay niyan, maganda rin ang loob niyan. Hindi maganda, baka ahas ang loob niyan. Amen? Marami ditong natuksod dahil akala'y maganda yung pag nakapasok na sila. Tinuklaw na sila. Ibig sabihin, ahas pala yung kanila natagpuan. Kaya anong nangyari? Nakulong. Parang walang nagsalita. Mayroon bang ganun dito? Natukso? Natukso dahil sa kagandahan at pag ano nakulong? So huwag tayo tumingin sa ano. So magagawa lang natin makaiwas sa mga ganyan kung tayo ay mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon. Kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, hindi tayo magpapatukso sa kagandahang panlabas. Amen? So yan yung sinasabi. Ngunit kapag yung babae or lalaki may pananampalataya sa Panginoon, ito yung tunay na kagandahan. Hindi lamang panloob, maging sa panlabas, mananatiling maganda. Amen? So yan yung hindi kukupa sa kagandahan. So kaya nga, ano ang dapat nating i-focus bilang mga mananampalataya? Kailangan natin unahin ang panloob na kagandahan, tumutok sa kabaitan, pasensya, pananampalataya. Kaya kung kayo ay nakatagpo ng babae, kung lalaki kayo, babae ang inyong hinahanap, or kung babae naman kayo, lalaki ang inyong hinahanap, kung kayo'y nakatagpo ng babae man or lalaki na kailangan ninyo, at ito yung katangian na mayroon siyang kabaitan, pananampalataya at makadiyos na karakter, huwag niyo nang pakawalan. Amen? Dahil siya ay galing sa Diyos. Amen? So ang makadiyos, iyan yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung biyaya mula sa Panginoon na sinasabi na mainam, na sinasabi na mainam yung mga taong mabuti ang kalooban, mapagpakumbaba, at mahina sa pagkagalit, tahimik. Ngunit ang isang pusong mapayapa at nagtitiwala sa Panginoon na dapat manatili sa bawat mananampalataya. Iyan yung dapat manatili sa atin. Kaya dapat nating igalang ang mga pinapahalagahan natin, pinaparangalan natin ng mga taong makadiyos na pamumuhay, makadiyos na karakter, na ito'y purihin natin ang mga ganitong uri ng mga tao, at huwag yung mga tao na pansamantala or makamundong mga karakter. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung nagpapaalala sa atin na ang tunay na kagandahan ay matatagpuan lamang na sumasalamin sa puso ng katangian ng Panginoon Kristo, na ito ay may mga katangian. Ano ang katangian ng Panginoon Kristo? Diba, mayroon tayong katangian ng Panginoong Kristo, mapagtiis, may self-control, may pagtsatsaga, may pag-ibig, tapat, kabutihan. Yun yung nine characters na sinasabi na ito yung sinasabi na
banal na kasulatan. Ano pa ang dapat nating tandaan? So, ang mga tao, babae man or lalaki na may takot sa Panginoon ay dapat nating purihin. Ang pinakadakilang katangian sa isang babae or lalaki ay ang kanyang paggalang, pananampalataya sa Panginoon. So, yun yung dapat nating hanapin. Ang hanapin natin kung tayo'y lalaki, hanapin natin ang babae na yung katangian ay may paggalang at may pananampalataya sa Panginoon na pinapahalagahan ang Panginoon kaysa kanyang sarili, kaysa mga tao. Amen? Amen. So kapag nakatagpo kayo ng babae, lalaki, ang kailangan niyo lalaki, ang kailangan niyo babae, huwag niyong pakakawalan dahil iyan ay ang pinakamahalagang katangian na hinahanap ng Panginoon na dapat nating purihin. Amen? Amen. So kaya dahil dyan, yan yung sinasabi nga sa Psalm 111 verse 10, sabi niya rito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Lahat ng sumusunod sa Kanya, mga tuntunin ay may tunay na mabuting pagkaunawa sa Kanya ng walang hanggang papuri. So kaya nga dapat nating purihin yung mga may takot sa Panginoon, may pananampalataya sa Panginoon, at maka-Diyos na pamumuhay sa Panginoon. So kaya nga ito'y nagsisimula sa paggalang sa Panginoon. Ang karunungan ay nagsisimula sa paggalang sa Panginoon. Ang tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa katalinuhan ng tao. Ito'y nagmumula sa pagkatakot, sa pagsunod, at pananampalataya sa Panginoon. Ito yung tunay na tayo'y nagpapasakop sa Diyos. So iyan ang tunay na kagandahan, iyan ang tunay na karunungan na mula sa Panginoon. Sapagkat ito yung pagsunod ay nauuwi sa pagkaunawa, at ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng espiritual na pag-unawa. Iyan yung sinasabi na tunay na kagandahan. Kapag nauunawaan natin ang salita ng Diyos, isinasabuhay natin ang ating pananampalataya, yan ang tunay na kagandahan na sinasabi sa banal na kasulatan, dahil ang Diyos ay karapat-dapat at walang hanggan na dapat nating purihin, dahil ang pagkilala sa dakila ng Diyos ay humahantong sa isang buhay na ito yung ginagawa natin, na tayo nagsasamba at nagdidibusyon tayo sa Panginoon. Kaya nga bilang mga mananampalataya na dapat ito yung gagawin natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So dapat tayo ay magkaroon tayo ng humanap tayo ng karunungan mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula ng pagkilala sa paggalang sa Diyos. Ito yung tunay na kagandahan, yung mayroon tayong paggalang at pananampalataya. At dapat tayo mamuhay lamang sa pagsunod sa kanyang mga salita. So, na ito yung nagdudulot sa atin ng kalinawan, direksyon, at pagpapala kapag sinusunod natin ang kanyang salita. Kaya nga't mahalaga na tayo ay magsamba lamang tayo bilang isang pamumuhay na purihin natin ang Diyos hanggang hindi lamang sa pamamagitan ng salita, ngunit ito'y sa pamamagitan ng ating mga aksyon at pagpipilian. Nasa atin ang mga pagpipilian dahil hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga kung nais natin na tayo ay laging maganda, mananatili ang kabutihan, manampalataya tayo at sumunod tayo sa salita ng Panginoon, sapagkat ito yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Tulad na lamang ni Sarah sa Biblia, kahit siya ay matanda na, siya ay sumunod sa Panginoon. Kaya siya ay nagtiwala sa mga pangako ng Diyos na sa kabila ng kanyang edad, siya ay nagkaroon pa ng anak. So di ba si Sarah ay 100 years na at baog. Ngunit dahil sa kanyang pagtitiwala, ito yung pagsunod niya sa salita ng Panginoon na siya sa kanya nagmula ang lahi. So ibig sabihin sa kanya tayo nagmula. Na ito yung sinasabi na ang pananampalataya na sa kabila ng kanyang kawalan ng pananampalataya dahil sa kanyang katandaan, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. So kaya kapag tayo ay
mananatili sa atin na tayo ay sumasampalataya. Ano man ang gusto natin, mananatili ang Diyos na ibibigay niya sa atin ano man ang kanyang ipinangako sa atin. So ano ba yung mga ipinangako sa atin? Ipinangako niya sa bawat isa sa atin na gusto niya ang kanyang mga anak ay walang sakit. Gusto niya ang kanyang mga anak ay hindi naghihirap. Gusto niya ang kanyang mga anak ay hindi nagdurusa sa mga problema. Kaya lang, mayroon tayong choice. Nasa atin ang pagpili. Tayo ang gagawa. So, ibig sabihin, option natin kung susundin natin ang salita ng Panginoon or susunod tayo sa panlabas. Sa panlabas sa paanyaya. So, dahil ang salita ng Diyos, walang itinuturo sa salita ng Diyos na magnakaw ka. Walang itinuturo sa salita ng Diyos na mambabae ka. Walang itinuturo sa salita ng Diyos na mag-drugs ka. Walang itinuturo dito na masama ang salita ng Panginoon. Ngunit kapag lagi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, malalaman natin ang buong layunin ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon na tayo ay hayahayang buhay. Alam niyo ang hayahayang buhay? So kapag kahit mayroong mga pagsubok, hindi tayo nababalisa, hindi tayo natataranta. Kahit na ano man yung mga nakikita natin sa panlabas, hindi natin binibigyan dahil sabi nga ng Panginoon, ang tunay na kagandahan ay sa panloob. Kaya yung mga panlabas na yan na nakikita natin, temporary lang yan. So kaya nga mahalaga na tayo sumasampalataya sa salita ng Panginoon. So kaya mahalaga na iyan ang kagandahan na sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga, ito yung sinasabi na nagpapaalala sa atin na walang napakahirap para sa Diyos. Siya ay tapat, natutuparin niya ang kanyang mga pangako sa atin. Amen? Amen! Kaya naniniwala po kayo. Opo! Simula ngayon, ano na ang ating titingnan? Panloob! Panloob. Kaya wag na kayong lalabas yung lang. Yung lang. Lalabas kayo dyan. Basta maniwala kayo na ang Diyos ay gagawa sa atin para tayo'y makalabas at gagawa tayo ng mabuti dahil iyan ang pangako ng Panginoon, di ba, sa mga halimbawa sa Biblia na inilabas niya yung mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi yun gumawa ng masama sa loob, kaya kayo hindi rin kayo gagawa ng masama sa loob. Amen? Amen! So, laging mabuti ang gagawin natin. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ang tunay na kagandahan ng isang babae or isang lalaki, ito'y sinasabi na hindi sa makikita sa panlabas na anyo, kundi ito'y ang debosyon natin sa Diyos, ang tunay na kagandahan at kagwapuhan. Amen? Amen! So, kaya kapag lagi kayo nagbabasa ng Biblia, iyan na yung devotion natin sa Panginoon. So kapag tayo laging nagninilay-nilay ng salita ng Panginoon, glory to glory, mababago yung ating character. Magiging ka-character tayo, katangian natin ay ang Panginoon Kristo, na kahit na anong mga pagsubok, hindi tayo nawawala ng pag-asa, bagkus lalo tayong kumakapit sa salita ng Panginoon sa mga pangako niya. Amen? Amen! So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na dapat iyan lamang ang ating panghawakan. Kaya bilang mga babae or lalaki, hayaan na sumikat ang iyong kagandahan o kagwapuhan sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ng ating kabaitan, at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Amen! Praise the Lord. So, purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kabaitan na ipinayag sa bawat isa sa atin. So, ano po ang nalaman nyo? Ano po yung nakatatak sa isip ninyo? Sa panlabas. Amen. So kaya kapag kayo naghahanap ng mga someone, oo. Kaya kapag yung mga asawa ninyo, halimbawa may mga asawa na kayo, kapag nagagalit ang asawa ninyo, ano ang dapat yung gawin? Asawa, lumayas ka! Hindi asawa! Kasi pag kinabuto sa asawa mo, itatabi ka. Halimbawa, yung asawa ninyo, daldalera or bungangera, ano ang dapat gawin? Hoy, sitan! Ganito turuan ko kayo. Kapag bungangera ang asawa nyo, ano ang dapat gawin? Lumayas ka, Sita.
Hindi nyo palalayasin ang asawa nyo. Sasabihin nyo, makinig. Mababa ng asaitan. Sabihin nyo, Hoy, Espiritu ni Satanas na bungangera, lumayas ka sa asawa ko in Jesus' name. At magpasalamat ka na. Thank you, Father God. Pagkatapos nung i-rebuke yung mga espiritu na nasa asawa ninyo, Magbibili ka na lang gamit. salamat Ama na mabait na ang asawa ko, hindi na siya bumangangera. At lagi niyo na kayong magpapasalamat. Hindi yun na lagi kayong, hoy bumangangera, asawa, lumayas ka sa asawa ko. Hindi ganon. Dapat isang beses lang kayo magpapalayas. Halimbawa yung asawa niyo, chismosa. Hoy, espiritu ng chismosa, lumayas ka sa asawa ko sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Nire-release ko na hindi na siya chismosa mula ngayon. Salamat Ama, hindi na siya chismosa. Araw-araw sasabihin niyo na, salamat Ama, hindi na chismosa ang asawa ko. Kapag lalaki naman, ang lalaki naman, lagi na lang. Kapag lalaki naman ang may kasalanan, oy, halimbawa may gabet ang asawa ninyo, mga babae. Oy, espiritu ng gabet, espiritu ng adultery, fornication, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, lumayas ka sa asawa ko. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Ama na ang asawa ko ay hindi na. Lumayas ka ang asawa. Lumayas ka ang asawa. Asawa? Huwag niyong palalayasin ang asawa niyo, kasalanan yun. Kami nga po palalayasin eh. Kami nga eh. Sinasabi ng lumayas eh. Amen. Espiritu ni Satan ang palalayasin niyo, hindi yung espiritu ng asawa niyo. Sabay. Halimbawa mga babae, yung mga asawa niyo naglalalaki ay nagbababae. Espiritu ng pagka, ano nga ba yung mahilig sa babae? Espiritu ng pangangaliwa, babaero, lumayas ka sa aking asawa. At nire-release ko ang pag-ibig ng Panginoon na hindi na siya mambababae. Thank you, Father. Araw-araw, ganun ang sasabihin natin. Isang beses lang tayo magpapalabas ng masamang espiritu. Dahil kapag lagi niyong sinasabi na espiritu ng babaero or lalakiro, lumayas ka sa asawa ko, ay ibig sabihin nun, wala kayong pananampalataya sa Diyos. Kailangan isang beses lang. So araw-araw, napalayas nyo na ang masamang espiritu sa inyong asawa. Araw-araw na, kung ano yung gusto nyo sa asawa nyo, sasabihin nyo, salamat Ama, at hindi na babaero, hindi na lalakero ang aking asawa, hindi na siya bungangera, hindi na siya chismosa. So araw-araw na nating ipapahayag yung ating pananampalataya na gano'n na yung ating asawa. Hindi yung paulit-ulit na sirang plaka, o ikaw babaero ka, lagi ka ng bababae. So hindi talaga titigil yan kapag ganyan ang yung asawa. Hindi titigil yung mga asawa ninyo kapag lagi nyo binubungangaan babaero or lalakero. Tama? Hindi yan magbabago. Hindi sila magbabago kapag lagi nyo binubungangaan sa kanilang mga pagkakamali. Dapat positive. Kung ano ang gusto nyo, yun ang dapat sasabihin ninyo. Hindi kayo nakatingin sa panlabas. Kaya nga, kung ano ang gusto nyo sa asawa nyo, yun ang sasabihin nyo. Hindi yung, ay, ang pangit mo naman, ang sama ng ugali mo. So, ang sama ng chismosa ka, hindi dapat ganon. Dahil tayo, sinasabi, ang tunay na kagandahan ay nasa panloob. Kaya kung gusto nyo na maging maganda ang iyong asawa kahit nakikita nyo yung panlabas, sasabihin nyo ang kagandahan na gusto nyo mangyari sa asawa ninyo, hindi yung mga pangit ang nakikita ninyo. Amen? So, ganun din sa mga anak. Nakikita nyo yung mga anak nyo ay mga sobrang mga walang hiya. Anong sasabihin nyo? Espiritu ng kawalang hiyaan sa aking mga anak, yung unsubmissive, hindi nagpapasakot sa magulang. Lumayas ka sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. At simula ngayon, thank you Father God, na ang aking anak ay masunuri na sa akin. Masunuri na sa lahat. Araw-araw na kayo magpapasalamat sa inyong mga anak na ito yung character na gusto nyo sa inyong mga anak. Amen? Amen! So yan dapat ang
mananatili yung kagandahang panloob. Amen? Amen. Dahil yung mga panlabas na yan ay pinapakita lang yan ni Satanas na paniwalaan mo ay ganito ang asawa mo, ganito yung mga anak mo. Hindi na yan magbabago. Yan yung mga indik ni Satanas. Pero kapag nananatili sa atin ang salita ng Panginoon, ang makikita natin na ang ating mga anak magbabago. Tulad ninyo, nakikita ko magbabago kayong lahat. Amen! Kahit kayo ay may mga kasalanan, magbabago kayo. So, kapag kayo nakalaya, magbabalik kayo loob sa Panginoon. Amen. Dapat gagawa na kayo ng paraan para kayo makapagsimba. Amen? Pumunta naman kayo sa church namin. Amen? Marami kayo sa labas. Sa Kabuya o San Isidro Home. Malapit lang yan dito. Di ba marami na nakalaya? Dapat kayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi yun magagawa ninyo, ngunit ang Panginoon ang magbibigay sa inyo na dapat tayo maglingkod sa Kanya. Dahil yun ang tunay na kagandahan, yung tayo may panahon ng pagsamba at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So tayo manalangin. So di ba may mga bagong pumasok dito, tayo manalangin. Sundan niyo po ang panalangin ito. Ama namin sa langit, salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Naniniwala ako na siya ay namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito o hindi sinasadya. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay. At sa simula sa oras na ito, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mamungay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ano man yung mga panalangin, ano man ang mga gusto nyo, maniwala kayo na ano man yung mga panalangin nyo, pakikinggan ng Panginoon. Ako na lang po ang magsasalita. Sa isip, sa puso ko ang inyong mga panalangin. Amen? Amen. So, kayo po mga magagandang babae. Amen? Amen. So tayo po manalangin. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat salita na ipinahayag mo sa bawat isa na narito sa lugar na ito. Thank you, Father God, sa gabay na banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa tamang direksyon ng kanilang pamumuhay. Salamat, Ama, na ang bawat salita na ipinahayag mo, laging mananatili sa bawat puso ng bawat isa. Dahil ang tunay na kagandahan ay nagmumula lamang sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na ito yung tunay na relasyon, ang tunay na kagandahan na nagmumula sa tamang relasyon sa iyo, Panginoon, na may pananampalataya at pagmamahal. Kaya salamat, Ama, na sa pamamagitan ng salita mo, laging mananatili upang ang bawat isa ay laging nagtatagumpay. Salamat, Ama, sa tamang direksyon ng kanilang pamumuhay, lalong-lalo sa kanilang mga mahal sa buhay sa labas. Thank you, Father God. Salamat, Ama, sa pag-comfort mo sa bawat isa, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa mga biyaya na wala ng sapat na silid na kalalagyan na mahugupalang ibinong sa bawat isa. Salamat, Ama. Ano man ang gawin ng kanilang mga pamilya sa labas, na ikaw lamang ang luwalhatian, Panginoon. Salamat, Ama. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider, Father God. Thank you, Father God, sa lahat ng mga nangangailangan ng healing right now. Thank you, Father God. Receive healing right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ano man ang yung mga pangangailangang kagalingan sa physical. Salamat, Ama, sa pamamagitan ng latay ng Panginoon Jesucristo. Complete healing ang natanggap ng bawat isa. Thank you, Father God. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Salamat, Ama, sa bubuhay ang bawat isa na ikaw lamang ang luwalhatiin. Thank you, Father God, na ito ang tunay na kagandahan, ang pananampalataya at pagmamahal at pagsunod sa iyong salita. Ito ang
aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming po sa ating lahat sa kapagpalang umaga po. Bye-bye po. Thank you, sir. Family,